Dahil nasa riles pala sila ay sinikap ng ating mga bida na magsagwan upang hindi sila tamaan ng rumaragasang dambuhalang tren. Ngunit bakas pa rin sa kanilang mga mukha ang pagkabigla na merong tren sa dagat. Nakita nila ang palaka na nasa unahan nito na tila balak pigilan ng tren pero tumalsik lang ito dahil sa laki ng sasakyan at nakitang napakaraming peklat nito sa katawan. Lumabas si Chimney at nakita ang mga pirata. Kaya tinawag nito ang lola niyang si Kokoro at magre-report sana sila pero hindi magawa dahil lasing pala ang matanda. Kalaunan ay naging kaibigan nila ang dalawa dahil hindi naman sila magnanakaw sa tren. Giit ni Chimney na ang pampasaherong tren ay dumadaan sa riles na nasa dagat at araw-araw itong nagbabiyahe patungo sa mga isla. Naalala ni Luffy ang palaka na tinamaan ng tren. Giit ni Chimney na ito ay ang Yokozuna at sinasadya daw nitong banggain ang tren para patunayan na mas malakas siya dito. Kaya naman lagi daw nasisira ang rail guards nila. Tinanong ni Kokoro kung saan sila pupunta, sagot ni Nami na ipapaayos nila ang barko. Nalaman nila mula sa matanda na ang susunod na isla ay tinatawag na Water 7, at swerte sila dahil nandoon ang mga magagaling na shipwright. Kaya nagdesisyon si Luffy na dito sila maghahanap ng sariling shipwright na crew. Binigyan sila ni Kokoro ng mapa ng Water 7 at sinabing hanapin si Iceberg, saka sila umalis dahil excited na si Luffy. Napakalakas ng hangin kaya mapapabilis daw ang pagdating nila. Ngunit nang tignan ni Nami ang mapa ay parang drawing lang ito ng bata kaya nagalit ang babae. Saka pinakita ni Luffy ang drawing niya ng taong hahanapin nila, sinabi ng mga kaibigan na napakapangit daw nito, at habang nagkakagulo sila ay nanunood lang si Robin. Kalaunan ay nakita na nila ang isla. Nang mapansin na tila isa itong napakalaking fountain, pinagmasdan nila ito at napamangha sa arkitekto na meron ng Water 7. Nakita nila ang Blue Station kung saan nanggaling ang tren, at sinabi sa kanila ng mangingisda na sa likod sila dumaan para hindi makita ng mga marine. Nagtanong sa kanila ang isang businessman kung gagawa sila ng masama, sagot ni Luffy na magpapaayos lang sila ng barko kaya itinuro ng lalaki kung saan sila dapat magparking. Nagpunta sila sa likod dahil mas ligtas doon ang mga pirate ship. Ngunit nang itaas ni Zoro ang layag ay naputol nito ang poste. Nagtataka si Nami kung ba't hindi takot ang mga tao sa pirata, naisip ni Zoro na dahil mga customer din sila. Nagmadali na bumaba sila Usopp at Luffy, at nais sumama sa kanila ni Nami para hanapin si Iceberg na mag-aayos daw ng barko nila sabi ni Kokoro. Dinala nila ang mga ginto sakay ng isang cart para may pambayad sila sa shipwright. Sila Chopper at Robin naman ay nagkayayaan na maghanap ng bookstore. Kinakabahan daw si Usopp na may dala silang maraming ginto. Maging si Nami ay nag-aalala dahil si Luffy daw ang nagdadala nito. Nakarating sila sa entrance ng rental bull shop, at pagpasok sa loob ay nag-rent sila ng mga bangka na dinadala ng seahorse. Dinilaan si Luffy ng isa, kaya ito ang kukunin ng lalaki para sa kanya. Nang magtanong ang lalaki sa dala nila ay pinakita talaga ni Luffy ang mga ginto kaya nagalit sa kanya si Nami. Tapos biglang nagmahal ang presyo ng rent ng mga seahorse dahil dito. Nagtanong si Nami kung saan ipapapalit ang ginto sa pera, sagot ng lalaki na sa downtown daw sa mga gumagawa ng barko. Kaya umalis na ang tatlo para magpunta sa mga shipwright. Tuwang-tuwa si Luffy sa sinasakyan nila. Dumaan sila sa masiglang village kung saan maraming bata ang naglalaro. Kalaunan ay nakarating sila sa paakyat na daan, ngunit mas bumilis pa ang mga seahorse habang umaakyat. Tapos pagdating sa itaas ay pababa naman ang daan, kaya para silang nakaranas ng roller coaster ride dahil sa sobrang bilis nito. Hanggang sa rumampa ang sinasakyan kaya tuwang-tuwa ang captain pero hindi ito gusto ng dalawa. Tapos nahulog sila sa isang palengke sa village. Nakita nila ang paparating na nakakatakot na hayop na ginawa ring sasakyan. At napansin ni Usopp ang mga taong nakasuot ng maskara. Natutuwa ang seahorse ni Luffy dahil marami palang nagtitinda ng mga pagkain sa paligid. Kaya mabilis itong nagpunta doon dahil nagugutom. Pagdating sa tindahan ay bumili ng mga pagkain si Luffy, at pagkagat ay napakalambot daw ng karne, kaya nanghihingi si Usopp pero ayaw niyang bigyan. Samantala may nanggugulo ng mga pirata sa pagawaan ng barko pero hindi sila pinapansin. Dumating sila Khalifa at Iceberg, at nakilala nila ang mga wanted na piratang nanggugulo, ngunit tuloy pa rin ang mga shipwright sa trabaho. Tapos tinamaan sa ulo ng kahoy ang kapitan ng mga pirata kaya nagalit ang mga bata nito. Pero inatake ng isang shipwright ang isa sa kanila. Dahil dito ay napilitan ng mga manggagawa ng barko na tapusin ang mga pirata, hanggang sa tirahin sila ng kanan kaya bagsak ang lahat ng mga ito. Pumasok sila Nami sa isang water elevator, kung saan pagsarado ng pinto ay naiipon ng tubig kaya umangat na parang elevator para sa mga bangka. Nang malaman ni Sanji na umalis na rin sila Chopper at Robin ay nagpasya siyang iwan si Zoro para bumili ng mga pagkain. Pagbukas naman ng gate ay nakita nila Luffy ang napakaganda at napakalaking fountain at mga gusali sa Water 7.
Nang mapansin nila na maraming tao sa isang lugar, kaya nagtanong sila at nalaman sa matanda na may mga pirata na namang binugbog ang mga shipwright ng Gallela. Samantala sila Robin ay nakarating na rin sa pamilihan, nang sa paglalakad ay napansin ni Chopper na maraming katulad ni Sanji na manyok. Kalaunan sa paglalakad ay nakasalubong ni Robin ang isang nakamaskara na sinabing CP9. Kinabahan si Robin sa narinig dahil may kinalaman ng code sa nakaraan niya. Pumasok si Chopper sa bookstore at napagkamalang nakasuot ng mascot, pero paglabas niya ay nakitang wala na doon si Robin. Samantala sa Going Merry ay pumasok ang mga bandido na inatake si Zoro pero nasalag ito ng swordsman. Nagpakilala ang mga bounty hunters na kasapi sila ng Frankie family at nais nilang kunin ang bounty ni Zoro. Sumugod sila subalit nasalag ni Zoro ang isa at kaagad na sinapok kaya talsik. Kaya sumugod ang iba pa at gumamit naman ng two-sword style si Zoro at sa isang iglap ay lumipad sa ere ang mga ito, at isa-isang nahulog sa dagat. Samantala kila Luffy ay may nagmamasid na rin na miyembro ng Frankie family. Nagpunta sila sa money changer, at nang ipakita ni Luffy ang mga ginto ay sinabi ito ng empleyado sa manager. Agad na pinag-utos ng manager na gawin silang VIP. Kaya tuwang-tuwa ang dalawa sa lambot ng sofa. Samantala excited ang manager sa mga ginto na dala ng mga pirata, na sinabing nagkakahalaga ito ng 100 million berry, na narinig ng mga tao sa paligid dahil maingay si Luffy. Natuwa si Luffy dahil mapapagawa na rin nila ang Going Merry. Tapos nais na silang papirmahin ng manager sa kontrata. Ngunit duda si Nami sa inaasal nito kaya sinipa niya ang lamesa, at kinabahan naman ang manager. Dahil alam ng dalaga na nagsisinungaling ang manager sa katumbas na halaga ng ginto ay nagbanta siyang pupugutan ito kung hindi sasabihin ang totoong halaga. Kaya humingi ito ng tawad at binigyan sila ng 300 million berry. Paglabas ay kinakabahan daw si Usopp sa laki ng dalang pera pero si Luffy ay winawasiwas pa ang maletang dala. Hanggang sa mabatiwan niya ito patungo sa ilog kaya tumalon ang dalawa, pero nakuha niya ito kaya ang dalawa ang nahulog sa tubig kaya binanata nila ang captain. Nagmamasid pa rin ang Frankie family dahil nalaman nilang maraming dalang pera ang tatlo. Pag-alis nila ay hindi na nila pinahawak sa captain ang pera. At balak naman ni Nami na hanapin na ang shipwright na gagawa sa barko nila. Pagdating ay tatalon sana sa bakod si Luffy pero pinigilan siya ni Coco. Dahil ang mga authorized lang daw ang pwedeng pumasok sa pagawaan. Tinanong ni Nami kung nasaan si Iceberg. Pinakita nila ang sulat kaya nalaman ni Coco na ni-refer sila ni Kokoro. Nalaman din nila kay Coco na isang mayor pala si Iceberg sa Water 7, at ito rin ang president ng Gallela Company, at ang may hawak ng sea train. Ngunit dahil masyadong busy si Iceberg ay si Coco na daw muna ang titingin sa barko nila. Sinabi ni Coco na maghintay daw sila ng 10 minuto, nang tumakbo ito ng napakabilis, at tumalon mula sa bakod kaya natakot sila para kay Coco. Samantala ang shipwright ay parang nag-skydiving lang, at mula sa ibaba ay nakita siya ng mga tao hanggang sa maglanding sa bubong pero muling tumalon ng mataas. Si Sanji naman ay bumibili ng mga sangkap sa pagluluto dahil excited na daw siyang makadate ang dalawang dalaga sa ilog na ito. Nagtanong din siya kung saan makakabili ng mga isda kaya itinuro ng babae ang shop ng asawa niya. Pero naligaw naman si Sanji sa mga eskinita, ngunit nakita niya si Robin na kasama ang taong nakamaskara pero bigla itong nawala. Samantala si Coco ay nagpatuloy sa pagtalon sa mga gusali upang makapunta sa barko ng Straw Hat hanggang sa makarating na siya. Nagpunta siya at nagpaalam kay Zoro. Pero akala nito ay si Usopp ang nagpunta sa barko. Ngunit nang makitang iba ito ay nagalit ang swordsman. Nagpakita na sa tatlo si Iceberg tapos binanggit ni Khalifa ang mga impormasyon ng Straw Hat Pirates kaya nag-alala ang mga pirata. Tapos sinabi din ng secretary ang mga susunod na schedule ng kanyang boss. Pero ayaw ni Iceberg kaya kin-cancel na lang ito ni Khalifa. Sinabi ng tatlo na hindi pala responsable si Mayor Iceberg. Kaya binanatan sila ni Khalifa dahil sa sinabi sa kanyang boss. Ngunit pati si Iceberg ay tinamaan din pala. Pinakita ni Nami ang referral letter ni Kokoro ngunit pinunit lang ito ng Mayor. Kaya nagmakaawa ang tatlo na ayusin ang Going Merry. Pumayag naman si Iceberg at sinabing pinunit niya ang liham dahil kadiri ang lipstick ni Kokoro. Tapos nang aalis na sila ay napansin ni Usopp na nawawala ang mga pera nila, dahil kinuha na pala ito ng Frankie family sakay ng kanilang bangka. Nakita din nila si Polly na tumatakbo sa mga pinagkakautangan. Nang makita nito ang dalawang bangka sa ilalim ng tulay ay tumalon siya, saka ginamit niya ang lubid para pag-antugin ang dalawang sakay nito. Saka ginamit niya ang bangka para makatakas sa mga pinagkakautangan. Nagpasalamat si Usopp dahil nabawi nito ang pera nila, pero pinag-interesan nito ni Polly kaya huhulihin sana siya ng bida ngunit pinigilan siya ni Lucci na may alagang pigeon. Samantala si Coco ay tinitignan pa rin ang mga sira ng Going Merry. Nahuli ni Lucci si Polly kaya piningot sa tenga. Natuwa si Luffy dahil nabawi na ang pera, ngunit nagalit ang mga kasama dahil hindi siya kaagad kumilos para bawiin ito. Tinanong ni Nami kung sino ba ang Frankie family. Sagot ni Khalifa ito ay ang mga ship demolition workers na nagtatrabaho rin ng mga bounty hunters. Dagdag pa ni Iceberg na pinagkakakitaan din ng mga ito ang barko ng mga natatalo nilang pirata.
Giit ni Luffy na mukha naman silang mahihina, ngunit wag daw nilang maliitin ang boss ng mga ito na si Frankie. Nakabalik na sila Rob Lucci at Polly para ibigay ang pera ng Straw Hat. At ang pigeon lang talaga ni Lucci ang nagsasalita para sa lalaki. Napilitan si Polly na ibalik ang malita ng mga pirata ngunit nanghihingi pa ito ng 10% kaya binanata ni Lucci. Dahil dito ay nagalit si Polly at tinalian ang kamay ng kasama, sa kanya ito binalibag sa sahig. Subalit pinigilan pala ni Lucci na tumama ang ulo sa pamamagitan ng kanyang malakas na kamay. Sinabi ni Luffy na ang pigeon daw ang nang-aaway kay Polly, kaya ang pigeon daw ang gantihan niya. Muli itong dumapo kay Lucci kaya susugod sana si Polly ngunit pinigilan ng kanilang boss. Napansin ni Polly na maikli daw ang suot ni Nami dahil makakadistract daw ito sa mga manggagawa. Ngunit pati si Khalifa ay maiksi din ng damit. Kalaunan ay binuksan na nila ang malaking gate patungo sa pagawaan. Kaya napagmasdan nila ang nakakamanghang mga makinarya upang makagawa ng malalaking mga barko. Busy ang lahat ng mga tao sa pagawaan, ngunit nang makita nila si Iceberg ay natuwa ang mga ito. Pinaliwanag ni Khalifa na si Iceberg ang dahilan kaya napag-isa ang 7 malalaking kumpanya sa paggawa ng barko kaya naman sikat na sikat siya sa buong Water 7. Pero pinapalo lang ito ni Luffy sa likod kaya nagalit sila Polly at Khalifa. Giit ni Luffy na naghahanap siya ng sariling shipwright, sinabi ni Iceberg na mahihirapan silang makahanap ng nais din maging pirata. Kaya niyaya ng bida si Iceberg na sumali sa kanila, ngunit tumanggi ang lalaki dahil mayor din siya sa lugar pero siniko ito ni Luffy. Saka nagtanong ang mayor kung kasama ba nila si Nico Robin. Namamangha si Usopp sa panonood sa mga shipwright, ngunit bigla siyang inatake ng Frankie family. Samantala si Chopper ay hinahanap pa rin si Robin nang makita niya si Sanji na nandoon. Si Kako naman ay nakabalik na sa shipyard mula sa Going Merry. At si Zoro ay naaalala ang sinabi ni Kako na wala ng pag-asang maayos pa ang Going Merry. Binigay ng isang lalaki ang 3 malite kila Luffy dahil naiwan daw ito ng kasama nila. Handa nang magbayad si Luffy para ipaayos ang kanilang barko, ngunit sinabi ni Kako ang katotohanan na kailangan na nilang palitan ang kanilang barko. Humingi ng tawad si Chopper dahil nawala si Robin. Ngunit nagtataka pa rin si Sanji kung sino ang kasama nitong nakamaskara. Hindi makapaniwala si Luffy na hindi na nila maaayos ang Going Merry kahit na marami silang pambayad. Giit ni Polly na may kinalaman ito sa pinaka-backbone ng barko na tinatawag na keel, dahil ang keel daw ng Going Merry ay masyado ng marupok kaya kahit anong gawin ay hindi na ito masosolusyonan. Dahil dito ay nagpapagawa na lang ng isa pang Going Merry si Luffy. Giit ni Lucci na hindi daw sila makakagawa ng eksaktong replika nito dahil ang mga barko ay may kanya-kanyang pagkakilanlan. Suwestyon ni Iceberg na bumili na lang sila ng makabagong barko para mas mapadali ang paglalakbay, pero ang gusto lang ni Luffy ay ang Going Merry. Kaya sinabi ni Iceberg na bumalik na lang sila kung gusto na nilang bumili o magpagawa ng bagong barko. Sinabi ni Lulo na may naghahanap kay Iceberg. At dumating ang mga ito na nagmula pala sa government, kaya pinagtago ni Polly ang Straw Hat. Pero naamoy ng isa sa mga ito na may mga pirata. Pinapalaya sila ni Iceberg, ngunit mapilit ang lalaki na gustong makausap ang mayor. Napansin ni Luffy na masyadong magaan ang mga melite nila. Napasigaw ang dalawa kaya pinuntahan sila ni Polly at nakita nilang wala palang laman ang dalawang mga melita. Giit ni Lulo na nakita niya daw na may dinukot na mahabang ilong ang Frankie family. Kaya naisip nila Luffy na ito ay si Usopp. Mabilis na tumakbo ang bida para hanapin ang kaibigan pati ang pera. Giit ni Polly na ang base ng Frankie family ay malapit sa kung saan nila nilagay ang kanilang barko at tinatawag itong Frankie House. Nagmadali si Nami na makauwi upang itago ang natitirang 100 million. Kaya mabilis niyang binaybay ang daanan sakay ng kanyang seahorse. Hanggang sa makita niyang kumpulan ng mga tao dahil si Usopp pala ito na sugatan. Agad niyang pinuntahan ang kaibigan, ngunit humingi ng tawad si Usopp dahil nakuha sa kanya ang pera na pampagawa sana sa Going Merry. Sinabi niyang manatili si Usopp sa lugar dahil babalik siyang kasama si Chopper. Saka mabilis siyang umalis sakay ng seahorse. Nalaman nila Sanji na sinabi daw kay Zoro ng shipwright na wala ng pag-asa ang barko nila. Nag-alala naman si Sanji at Chopper dahil alam nilang masasaktan si Usopp. Saka nakita nilang nakabalik na si Nami. Samantala sa Frankie House ay nagsasaya ang mga ito dahil sa 200 million. Kaya nagbigay ng 5 million si Frankie sa kanila upang may pangwalwal ng mga ito. Ngunit biglang sumabog ang pinto dahil sumugod si Usopp para bawiin ang pera nila. Kukunin sana ni Usopp ang melita ngunit nadapa lang ito kaya pinagtawanan. Giit ni Frankie na sa kanila na ang pera ng mga pirata. At hindi sila huhulihin ng government dahil sa pirata naman nila ninakaw ito at hindi sa mamamayan. Tapos sinipa pa nito sa mukha si Usopp kaya tumalsik ang kawawang sniper. Aalis si Frankie para mag-shopping, kaya tinira ito ni Usopp pero sinuntok lang nito ang bala ng sniper. Saka kinuha ng mga tauhan si Usopp tapos pinagtawanan ng mga ito ang slingshot niya. At wala siyang magawa habang papaalis si Frankie para lustahin ang pera.
Saka siya sinikmuraan kaya napahiga, at nakitang umalis na ang pinuno ng mga ito, saka siya binugbog ng walang tigil ng mga tauhan. Si Nami naman ay nasa barko at binabantayan niya ang 100 milyon na nasa Melita. Nagpunta sila Sanji sa kinaroroonan ni Usopp pero wala na ito doon. Ngunit nang makita nila ang mga bakas ng dugo ay naisip nila na baka nagpunta na ito ng mag-isa sa Frankie House. Kalaunan ay dumating si Luffy mula sa itaas, saka ito nalunod kaya nagpaligtas sa mga kaibigan. Umalis ang mga tuta ng government nang walang napala kay Iceberg. Dumating si Khalifa na may dalang kape at nagtanong sa napag-usapan nila, pero hindi daw sinabi ni Iceberg ang nalalaman sa mga ito. Nakita ng mga kasama si Usopp na sugatan at wala ng malay, kaya labis na nagalit ang mga kasama at nagtungo sa Frankie House. Samantala nagsasaya ang mga ito sa salaping nakuha nila nang kumatok si Luffy at kaagad na sinuntok sa mukha ang isa kaya tumalsik sa loob ng base. Ngunit lumabas ang pinakamalaki sa kanila na minamaliit ang Straw Hat. Subalit pinagsusuntok ito ng bida pero walang epekto sa makapal na armor, ngunit nang mag-init ang kamay ng bida ay nagawa itong mabutas kaya talsik ang malaking tao. Tapos tumira ng mga cannonballs ang mga ito ngunit hiniwalang ni Zoro ang lahat ng mga ito na ikinagulat nila at maging ang cannon ay sinira ng swordsman. Tatakas sana ang mga ito ngunit pinigilan sila ni Sanji at pinagsisipa silang lahat sa mukha. Sinubukan pa nilang tumakas pero si Chopper naman ang humarap sa kanila na isa-isa silang tinoro ng sungay nito. Sinabi ng isang tauhan na wala sa kanila ang pera dahil umalis na si Frankie. Pero sinuntok pa rin ito ng bida sa pagmumukha, dahil nais daw nilang bugbugin ang buong Frankie family dahil sa ginawa nila kay Usopp. Tumira ng kanan ng mga ito sa apat ngunit nakaiwas ang bawat kasapi ng Straw Hat Pirates, saka matapang na sumugod ang bawat panig sa isa't isa. Ngunit wala silang binatbat sa mga miyembro ng Straw Hat Pirates kaya natalo silang lahat at kalaunan ay sumabog ang kanilang base. Narinig nila Frankie ang pagsabog, pero inisip lang nila na nagsasaya ang mga tauhan kaya sumakay na sila ng tren. Ngunit tuluyan ng gumuho ang base ng Frankie family. Naisip ni Sanji na may iba pa silang problema dahil nawawala din si Robin. Sinabi naman ni Luffy na kukuha na daw sila ng panibagong barko. Binalita ni Chopper na nagising na si Usopp kaya nagpunta ang mga kaibigan. Tapos humingi siya ng tawad sa mga kasama dahil nakuha sa kanya ang 200 milyon. Saka tinanong ni Usopp ang pagpapaayos sa Going Merry kaya nalungkot ang mga kasama. At sinabi ni Luffy na kukuha na sila ng bagong ship. Inisip ni Usopp na nagbibiro lang si Luffy, ngunit hindi umiimik ang mga kaibigan kaya nagsimulang mag-away ang dalawa. Tapos kinuha ni Usopp ang katalog at tinapon sa sahig. Dahil nais malaman ng sniper ang tunay na dahilan. Kaya sinabi ni Luffy na hindi na kayang ayusin ang Going Merry dahil sa tindi ng tama ng kill nito. Ngunit hindi pa rin ito matanggap ni Usopp dahil espesyal sa kanya ang barko. At ayaw din daw niyang maniwala sa sinasabi ng ibang tao tungkol sa kalagayan ng Going Merry. Saka inaway pa nito si Luffy pero hindi nababawiin ng captain ang kanyang desisyon. Ngunit dahil ayaw pumayag ni Usopp ay sinabi ni Luffy na umalis na lang ito sa crew niya, saka sinipan ni Sanji ang captain dahil sa sinabi nito. Humingi ng tawad ang captain sa nasabi niya, ngunit huli na ang lahat dahil naisip na ni Usopp na tumiwalag sa grupo dahil nagiging pabigat lang daw siya. Saka lumabas ito ng pinto at sinabing hindi na daw siya parte ng Straw Hat kaya hindi makapaniwala ang grupo. Pinipilit ni Nami si Luffy na sundan si Usopp pero hindi kumikilos ang captain. Saka tinawag ng tatlo ang kanilang sniper pero ayaw nitong makinig sa kanila. Tapos niyaya pa nito ng isang duelo si Luffy mamayang gabi at kapag nanalo siya ay kukunin niya daw ang Going Merry. Hindi makapaniwala si Nami na papatulan ni Luffy si Usopp pero giit ng captain na huli na daw ang lahat. Si Sanji naman ay inaaway si Zoro dahil hindi nito tinapos kaagad ang Frankie family kaya nagawa pa ng mga ito na makuha ang pera nila. Ngunit sinuway sila ni Nami dahil marami na silang problema. Bumalik si Chopper dahil tinaboy daw siya ni Usopp. Naisip naman ni Nami na tila katapusan na ng grupo nila dahil nawawala din si Robin. Sumapit ang ika-10 ng gabi para sa duelo nila Luffy at Usopp. Matapang na nagpunta ang sniper dahil alam niya daw ang pamamaraan kung paano tatalunin ang dati niyang captain. Nagsinungaling siyang meron siyang 8,000 tauhan pero hindi na naniniwala si Luffy sa kanya. Sa halip ay sumugod ang bida para suntukin si Usopp ngunit nagkunwari itong nagsuka ng dugo kaya nag-alala ang mga kaibigan. Subalit pekeng dugo lang ito kaya nakagamit siya ng flash dahil sa bida. Tapos tinira niya ng napakaraming bugok na itlog si Luffy saka pinakain siya ng napakaanghang na bala kaya umapoy ang bibig ng bida. Naglagay din siya ng mga spikes sa paligid kaya natusok si Luffy tapos muli siyang inatake ng sniper kaya natusok-tusok siya ng mga spike. Saka tumira pa ng napakaraming shuriken si Usopp, kaya umilag si Luffy ngunit natutusok pa rin siya ng mga spike sa lupa. Nagpatuloy ang sniper sa pagtira ng mga shuriken hanggang sa makatakas si Luffy sa lugar na maraming spike pero nagkaroon naman ng gas sa paligid dahil sa breath dahil ni Usopp, na hindi naamoy ng bida dahil sa bugok na itlog kaya tumira si Usopp at pinasabog ng napakalakas ang dati niyang captain.
Pagkatapos ay tumayo si Usopp dahil alam niyang hindi mamamatay sa pagsabog si Luffy. Kaya inabangan niya ang ating bida, at nang umatake si Luffy ay pinasabog niya ito gamit ang Cactus Star kaya napinsala ang buong katawan. Tapos sinubukang pasabugin ulit pero nakailag. Ngunit hindi tumigil sa pagpapasabog ang sniper na nasaksihan ng mga dating kasama. Sa kabila nito ay nakaatake pa rin si Luffy kaya talsik ang kawawang sniper. Tapos sumugod pa ang bida at inatake ng malakas si Usopp, ngunit gumamit ng impact dahil ang sniper. Pagkatapos ginamit ni Usopp ang sariling lakas ni Luffy pabalik sa kanya, ngunit nagdulot din ito ng pinsala sa kamay ng sniper. Sa kabila nito ay hindi pa rin natumba si Luffy. Tapos tinuluyan itong supukin ng napakalakas si Usopp sa katawan nito, kaya tuluyang natalo ang sniper. Ngunit naiinis si Luffy dahil alam niyang walang pag-asang manalo si Usopp pero niyaya pa rin siya nito ng duelo. Nais puntahan ni Chopper ang kaibigan pero ayaw payagan ni Sanji dahil napakasakit daw sa isang lalaki ang kaawaan matapos matalo sa duelo na siya mismo ang nagyaya. Labis na nalulungkot si Luffy, ngunit sinabi ni Zoro na kailangan niyang magpakatatag para sa kanilang grupo. Si Chopper naman ay hindi napigil ang magpunta kay Usopp kung saan binigyan niya ito ng mga panggamot sa sarili bago siya umalis ng umiiyak. Nagkakagulo ang mga tao sa harap ng Dock Number 1 kung nasaan ang shipwright team ni Iceberg. Naisip naman ng ilan sa mga tao na baka kagagawa nito ng Straw Hat. Narinig ni Sanji ang kwentuhan ng mga marites sa bayan, saka umuwi siya sa kwarto ng hotel na tinutuluyan nila pero nasa rooftop ang mga kasama. Si Luffy naman ay nasa itaas ng bubong. At sinabi ni Sanji na wala pa rin siyang nakalap na balita tungkol kay Robin. Giit ni Chopper na puro kamalasan ang nangyari sa kanila sa Water 7. Ngunit hindi daw titigil sa Sanji sa paghahanap kay Robin. Dumating si Nami at sinabing pinag-uusapan daw ng mga tao ang tungkol sa nangyari kay Iceberg. Nabalitaan din ni Polly na binaril daw si Iceberg sa bahay nito. Natagpuan daw itong duguan at sa ngayon ay nakoma daw ito. Samantala sa labas ng Galila Company ay nagpupumilit pumasok ang mga reporter. Subalit maging sila Coco at Lulo ay hindi pa rin alam ang tunay na nangyari. Kasalukuyang binabantayan ng mga tauhan ng kanilang boss. Samantala nag-iimbestiga na ang mga detective sa bahay ni Iceberg. At ang tanging nakita lang nakakaiba sa silid ay ang maskara. Tumalon si Luffy para alamin ang nangyari, kaya sumunod si Nami para samahan siya. Sila Sanji at Chopper naman ay maghahanap kay Robin, habang si Zoro ay maghihintay daw muna ng mangyayari. Dumating ang dyaryo tungkol sa nangyari sa mayor na kagagawan daw ng isang assassin. Ngunit nagrereklamo ang mga tao dahil walang matinong impormasyon tungkol sa krimen. Kaya naisip ng ilan na kagagawa nito ng mga pirata. Naisip naman ni Lulo na kagagawa nito ng government dahil tinataboy lagi ni Iceberg ang mga pinapadalang tao. Dumating ang train sa Blue Station kung saan bumaba si Frankie. Si Polly naman ay ayaw lubayan ng mga reporter hinggil sa nangyari sa mayor. Kaya nagalit si Polly at sumigaw ng malakas. Tumalon si Luffy sa bangka na sinasakyan ni Nami, kaya nabasa ng sobra ang dalaga at nabatukan niya ang captain. Dumaan sila sa lugar kung saan nakita ni Nami si Usopp kaya naalala niya ang kaibigan. Nagulat si Frankie nang makita ang kalagayan ng base nila, kaya labis siyang nagalit dahil alam niyang ang Straw Hat lang ang may kagagawan nito. Dumating ang ibang tauhan na nakaligtas kaya nakumpirma ni Frankie na ang Straw Hat nga ang nagwasak sa base nila. Napakalakas ng hangin sa istasyon na binabantayan nila Kokoro. Kaya naisip niyang mamayang gabi ay paparating na ang Aqua Laguna na nangyayari taon-taon. Nagkaroon ng announcement sa buong Water 7 sa paparating na Aqua Laguna. Tinanong ni Sanji kung ano ang ibig sabihin nito, kaya nalaman nilang ito ay napakalakas na bagyo kaya kailangan nilang magpunta sa mataas na parte ng Water 7 upang hindi sila malunod. Kaya nagmadali sila Sanji na hanapin si Robin. Napakarami pa ring tao ang naghihintay ng update kay Iceberg. At nalaman nila namin na nakasarado ang entrance patungo sa office ng mayor. Kalaunan ay nakarinig sila ng tunog ng drums, tapos sumayaw-sayaw pa ito kasama ng dalawang dalaga bago siya magpakilala. Nagtakbuhan ng mga tao sa takot saka hinanap ni Frankie si Luffy. Labis naman na nagalit ang bida nang malaman na ito pala ang nambagbog kay Usopp. Ibinalita ni Khalifa na nagising na daw si Iceberg kaya natuwa ang mga kasama. Sinabi ni Iceberg na ang may gawa nito sa kanya ay isang lalaki na nakamaskara kasama si Nico Robin. Samantala nagagalit na si Frankie sa ginawa nila Luffy sa Frankie House pero binabawi din ni Nami ang ninakaw nitong pera. Pero sinabi ni Frankie na naubos na daw niya ito. Giit naman ni Luffy na wala na siyang pake sa pera dahil gusto niya nalang bugbugin si Frankie. Nagtakbuhan ng mga taong nakasakay sa bangka nang malaman na maglalaban sila. Dahil alam nilang magbubuga pala ng apoy si Frankie sa ilog at muntik pa nitong tamaan sila Luffy. Naisip nila na meron itong devil fruit ngunit tumalon ng lalaki sa tubig kaya inakala nilang malulunod ito. Pero umakyat ito at pinatalsik ang dalawa. Susuntukin sana siya ng bida pero naunahan ni Frankie na magpahaba ng kamay ang taong goma kaya tumama ito at bumaon sa gate ng mga shipwright at nahulog ang bida ng walang malay.
Nagising si Luffy at nakitang isang cyborg pala ang kalaban niya. Nakupirma ng mga tauhan ni Iceberg na si Robin ang isa sa salarin. Naisip ni Lulo na ginawa ito ng Straw Hat dahil hindi naayos ang barko nila. Kaya nangako si Polly na huhulihin ng mga pirata. Nagbabangka din sila Sanji para hanapin si Robin nang mapansin na naghahanda ang mga tao sa Aqua Laguna. Naisip naman ni Chopper na sabihan si Usopp tungkol sa malakas na bagyong paparating kaya nagtungo sila sa Going Merry. Pumasok si Tilestone sa loob ng silid, ngunit dahil ang ingay nito ay sinipa palabas ni Polly. Saka sinabi nito na nakita niyang kinakalaban ni Frankie si Straw Hat Luffy sa loob ng pagawaan nila ng barko kaya nagalit lalo si Polly. Patuloy ang paglalaban ng dalawa sa pagawaan ng barko ni Iceberg kaya nasisira nila ang mga kagamitan doon. Nilabas ni Frankie ang cannon sa kaliwang kamay at inasinta ang bida kaya sumabog ito ng napakalakas. Si Luffy naman ay umatake pero nasalag, ngunit may sumuntok sa kanilang dalawa kaya pareho silang tumalsik. Saka nagpakita ang mga tauhan ni Iceberg na galit sa Straw Hat dahil daw sa ginawa ni Robin. Natuwa ang mga tao nang makita ang mga shipwrights. At inakusahan ni Polly si Luffy pero wala siyang alam sa sinasabi nito. Umatake si Polly patungo sa leeg ng bida, saka binalibag ito sa lupa. Nagalit si Frankie dahil sa pangingialam ng Galela sa laban nila kaya pipigilan din siya ng mga ito. Binaril ni Lulo si Luffy, ngunit bumanda lang ang bala kaya sinipa niya na lang ang ating bida. Pinaputukan ni Frankie ang mga shipwright pero nakatakas si Coco, tapos pinalo siya ni Tilestone ng malaking kahoy kaya natuwa ang mga tao, tapos si Coco naman ay binalibag siya sa lupa. Si Lucci ay nakipagsabayan ng bilis kay Luffy, ngunit napatalsik nito ang bida gamit ang malakas nitong kamay. Saka nagtanong si Polly kung bakit ginawa ni Robin ang krimen. Naalala ni Iceberg ang bumaril sa kanya na nakamaskara pero hindi siya sigurado kung isa rin ito sa Straw Hat. Nabalitaan na ng mga tao na ang Straw Hat ang salarin, kaya lahat sila ay pipigilan ng mga pirata na makatakas sa Water 7. Galit na galit ang mga tao kay Luffy, at hinuli din ng mga ito si Nami dahil kasama kanina ng bida. Sinasabi ni Luffy na inosente sila, ngunit ayaw maniwala ni Polly kaya hinuli niya ng lubid ang bida, tapos naghagis ng patalim si Coco pero nakailag. Nagtataka si Polly kung bakit ayaw nitong lumaban, binitiwan naman ni Lulo ang baril upang gumamit ng mga lagare. Umatake ng cannon si Tilestone pero nakatakas pala si Luffy. Ngunit sinugod din siya ni Lucci gamit ang malaking lagare, kaya nahulog kasama ng mga kahoy. Tapos inatake din siya ni Lulo gamit ang dalawang lagare, hanggang sa ma-corner sa pader at mahuli ni Coco ng mga gamit niyang chisel. Tapos muling tumira si Tilestone patungo sa bida kaya sumabog. At tuwang-tuwa ang mga tao na makitang kawawa si Luffy. Samantala si Frankie ay natutuwa dahil tinapos na nila ang kaaway niya. Pero naiinis din siya dahil gusto niyang siya ang tatapos kay Luffy kaya tinapon ang lamesa at naghamon ng laban sa Galela. Nilabas ni Frankie ang cannon, saka nang higop ng hangin ang mataba niyang kamay. Na sa sobrang lakas ay tinatangay din ang lupa. At nang mag-full charge ay tumira ito ng air bullet na siyang tuluyang nagwasak sa mga bagay na nasa harapan, at wala itong sinasanto kahit na bakal at kahit na ang malaking barkong ginagawa nila. Lumipad ang mga shipwright at si Nami naman ay nagawang makatakas sa lalaki. Dahil sa atake na ginawa ni Frankie ay tuluyan na ring natumba ang isa pang malaking crane. Pagkatapos ng mga pinsala ay labis na namangha si Nami sa teknolohiya na meron si Frankie. Dahil naguguluhan si Luffy ay nais niyang makausap si Iceberg. Pero napapaligiran sila ng mga tao kaya kumapit sa itaas si Luffy kasama ang dalaga at nagpunta sila sa bubong. Sumilip sila Sanji sa Going Merry, at nag-usap sila ng napakalakas tungkol sa paparating na bagyo upang marinig ito ni Usopp. At paglabas ng sniper ay tumakbo na sila. Giit ni Frankie na naubos ang fuel niya dahil sa ginamit na sandata, pero pagkatapos niya daw mag-recharge ay tatapusin niya na si Luffy. Samantala nagplano ang mga shipwright kung paano mahahanap ang Straw Hat Pirates. Nagpunta ang dalawa sa harap ng Galela office dahil balak tanungin ni Luffy si Iceberg sa nangyari. Pumasok si Luffy mula sa bintana ng gusali, kaya nagkagulo ang mga tao dahil akala nila ay sasaktan nito si Iceberg. Walang tigil nilang hinabol ang ating bida nang tawagin ni Khalifa si Luffy. Nagtanong ang mga tao kung nakita ng secretary si Luffy pero itinanggi ito ng babae. Tinanong ni Luffy kung anong nangyari, kaya sinabi ni Iceberg na kasabwat daw ng assassin si Robin. Tinutukan nito ng baril ang bida, tapos sinabing nais nitong makausap si Robin. Kumalat na ang balita sa buong Water 7 tungkol sa Straw Hat kaya naman naging wanted na sila sa buong isla. Samantala si Robin ay nakikinig lang sa kanila sa rooftop. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part, saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.